rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, eto syempre fresh overload. Galing kami sa labas. So yun, so ang araw ko ngayon ay holiday dito. Kaya ang ginawa namin nino kanina ay nanood kami ng sine ng bonggang-bongga na nakakatakot yung pinanood namin. Pero, ang dami ko naman natutunan doon sa napanood namin. Kasi parang totoo talaga siya na dapat kang mag-ingat sa ibang tao, hindi mo kilala yung mga nakikita mo, hindi mo nakikita sa paligid mo, dapat ka rin rumispeto sa kapaligiran mo, yung mga ganon. Tapos, totoo din yung sinabi dun sa movie na ang buhay ay isa lang. So, dapat i-enjoy mo siya ng bonggang-bongga yung every moment talaga. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari in the future, di ba? So, yun yung sinasabi dun sa ano. And then, gumawa tayo ng tama sa kapwa natin. Huwag tayong mamburaot ng ibang tao. Kasi, at the end of the story talaga, yung karma talaga, babalik talaga siya sa'yo ng bonggang-bongga. So, kung ano yung ginagawa mong pangit sa kapwa mo, mas pangit yung return sa'yo nun. So, yun, kaya nakakaloka. Naloka ako, nangilabot naman ako doon sa pinanood ko kanina na pag naiisip ko siya. Kasi, it's about karma, no, di ba? And then, eto nga, sana lahat kayo ay nakapagapunan na ng bonggang-bongga. Kung ako naman ang tatanungin nyo, yes, nakapag-dinner na kami ni Nu sa labas ng bonggang-bongga. Kaya lang ayoko yung kinainan namin sa may Central Food Court. Ayoko siya, sobrang mahal. Para siyang sa Pattaya na Central na parang alam mo yun, yung 200 mo kulang pa. Hindi katulad nung sa Terminal 21 guys. Kung pupunta kayo ng Thailand, I recommended you talaga yung Terminal 21. Hanapin ninyo yon. Tapos, doon kayo kumain ng lunch sa may food court doon sa taas or ng dinner. Kasi lahat ng nabibili nyo sa labas nandoon sa Terminal 21 sa food court nga. Tapos yung 100 ninyo, ang dami yung mabibili na pagkain. Promise. So, yan. At ito nga, syempre pag-uusapan natin, syempre di pa tapos si Michelle D sa kanyang mga eksena dito sa media tour niya, courtesy call, tapos kung ano-ano pa mga imbitasyon sa kanya. Talaga namang umiikot talaga si Michelle D. Araw-araw busy siya. Siya yung masasabi kong Miss Universe Superstar. Bukod doon sa madaming nakuhang award, Miss Universe Superstar talaga siya kasi alam mo yun, yung parang ang dami niyang event. Kinabog niya pa yung Miss Universe winner. Ito nga ang chika. Si Michelle D daw ay kinainggitan daw ng mga nanalong Miss Universe, mga top 3 saka top 5 dito sa Miss Universe. Kasi nga, sa sobrang dami ng ganap. Ang masasabi ko naman dyan, imposible namang kainggitan siya. Kasi meron din silang mga kanya-kanyang ganap doon kung meron man. Pero kasi syempre, hindi mo rin may iwasan na pwedeng totoo na kinainggitan nga itong si Michelle D. Dahil kung iisipin mo naman, Diyos ko naman, kinabog niya pa yung Reyna at kinabog niya pa yung mga runners-up na Miss Universe. Isama mo pa yung top 5 sa lahat ng ganap ni Michelle D na day by day talaga, di ba? Kung iisipin mo, mas parang siya pa talaga ang nanalong Miss Universe. Kaya hindi rin imposible na kainggitan siya talaga ng mga ito. So, yon. But kita lang dito kay Michelle D kung paano sumuporta ang Pilipinas pagdating dito sa competition ng Miss Universe, di ba? So, yon. So, ako hindi naman ako magtataka dyan. Dahil sa sobrang dami naman talaga na nakikita natin kay Michelle D, talaga namang winner na winner ang lola mo, di ba? Kinabog niya pa yung top 3, kinabog niya pa yung top 5. So, yon. So, talagang totoo, kahit si Antonia Forcel na first runner-up dito sa Thailand, syempre expected natin mas maraming ikot, di ba? Dahil first runner-up siya at first time nilang manalo ng first runner-up kung tutuusin. So, dapat mas maingay, mas pinag-uusapan. Si Antonia, syempre, given na yung magtutour din siya, media tour, pagdating niya dito yung kagad yung mga imbitasyon sa kanya, kaliwaan interview. Tapos, bukod doon, wala na, tapos na. Ngayon, ang ginagawa niya na, syempre, yung mga endorsement. Syempre, yung mga endorsement ng Miss Universe Thailand, madami yan eh. So, ayun, doon iniimbitahan siya. Tapos, may nagregalo sa kanya na credit card, sabi ni Nuna, parang
lahat ng gusto niyang bilhin, pwedeng i-swipe niya doon na nagkakahalaga ng 1 million baht. O, di ba? So, ang bongga yun. Kung ako yung Diyos ko, bahay na. Charot. So, yun. Hindi, ika-cash ko na, di ba? So, yun, nakakatuwa kasi ayun yung mga nakuha niyang papremyo dito sa iba't ibang klase ng endorsement niya. Saka, syempre, more commercial siya. So, yon. So, si Michelle D, hindi pa tapos eh. Talagang grabe mula do sa media tour, tapos courtesy call, tapos meron pang mga sponsor tulad ng PLDT kanina. So, nakakaloka talagang ang dami. Tapos may parade pa siya. Parang feeling ko day by day kaya na-move yung ano niya yung parade, 'di ba? Dapat hanggang December 4 to. So, parang feeling ko hanggang December 10, busy si Michelle D everyday. So, yon. Nakakatuwa kasi kung iisipin mo, hindi man siya nanalo ng Miss Universe, pero grabe yung pagtanggap sa kanya ng tao. Dinaig niya talaga yung Miss Universe winner. Kasi yung Miss Universe winners, ayun, walang ginagawa, kundi wala lang, lakad-lakad lang. Ang hindi ko naiintindihan sa Miss Universe ngayon, bakit hindi sila nagmi-media tour? Wala silang ganon. Walang pa-imbitasyon. Mas nauna pang inimbitahan yung judges. Doon sa, ano ba yun, Kelly and Mark. Di ba madalas doon sila iniimbitahan, tapos sa Fox, tapos kung saan-saan pa. Ngayon wala. Mas nauna pang naimbitahan nga sa Kelly and Mark etong si yung judges na bakla na isa pa ng buraot kay Michelle D. Charot. So yun, so di ba, kung iisipin mo, parang kawawa ang bagong Miss Universe ngayon. Parang wala talaga siyang masyadong eksena. Hindi ko lang alam kung malinaw sa kanya yung papremyo na Miss Universe. And then hanggang ngayon, hindi pa rin binibigay yung tawag dito, yung doon sa na-awardan nila na tawag dito, yung sa Chainsmokers Boys, di ba? Parang napili sila 3, so hindi pa rin nabibigay yun, sabi daw ni Michelle D. So, medyo nakakaloka, no? So, hindi natin alam kung ano ba yung nangyayari talagang exactly sa Miss Universe. Kasi nagtutour din sila sa Mexico. Tinutour sila ng bago nilang nakuhang, tawag dito, kapartner dyan sa Mexico na magiging, kasosyo nila this coming Miss Universe sa November. Doon naman sa lumalabas na balita, wala daw Miss Universe. Guys, imposible. May na-close na silang deal. Paano mawawalan ng Miss Universe? So, yon. Kumbaga ang akin lang, katatapos lang naman ng Miss Universe, wag na muna natin siyang isipin kung totoo siya o hindi. Siguro mas maganda, hayaan na muna natin mag-celebrate tayo ng Christmas at saka syempre ng New Year. And then saka na yan, sa susunod na taon na yan. Mas gusto ko muna mag-focus dito kay Michelle D. Kung ano ba yung mga eksena at pa-eksena pa ni Michelle D sa mga susunod. Doon sa isang interview niya, sinabi ni Michelle D sa 2024, mas marami siyang eksena na gagawin. Katulad na nga lang ng isa na dito na napabalita, ang gagawin niya ay yung kanyang eksena doon sa paano niya yung kanyang advocacy. So ako parang feeling ko mas maganda i-push niya yon ng bonggang-bongga para hindi siya nawawala sa eksena. Tapos yung podcast niya, so ituloy-tuloy lang niya yon kasi yun yung magpapadami ng followers niya na parang wag sanang mawala. And then sana magkaroon siya ng more movie at saka syempre magkaroon siya ng show, di ba? Doon naman sa nagsasabi na kung si Michelle D na daw ang papalit na bagong organization ng Miss Universe Philippines, hindi po totoo yun, walang ganon. Pero meron tayong aabangan dahil meron silang project with Miss Universe. No, yung ibang mga winners ng top 5 niya hanggang top 10 ay magtutour dyan sa Pilipinas at meron silang project na gagawin. So hindi natin alam kung ano yon, pero included doon si Michelle D. O, di ba? So maganda yon na maging active si Michelle D dito sa Miss Universe. Ako mas gusto ko yon. Tapos ngayon si Kun An hindi pa bumabalik ng Thailand. Hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko mag-stay na siya sa Mexico kasi kasama niya naman na doon yung mga anak niya. Tapos si Antonia Forsyth naman, busy siya hanggang sa March na. Pero sinabi ni Antonia na sure daw siya pupunta ng Pilipinas sa coronation ni Michelle D sa March. So ibig sabihin, ang Miss Universe Philippines ay magaganap na this coming March. So, yon. So, excited ako sa mga ibang pampaandar. And then, ayun nga, natutuwa lang ako doon sa nangyayari kay Michelle D dahil nga, hindi man siya nanalo ng corona, nakita naman natin kung paano niya kinabog
ang lahat ng winners, ang lahat ng top 5, ang lahat na nag-top 3 dito sa Miss Universe. So, kung iisa-isahin mo, si Antonia, ano bang ganap? So, syempre si Antonia may ganap, miski pa paano. Pero sabi ko nga si Antonia sa si Michelle D, kinabog pa nilang dalawa yung ganap kesa dito kay Shanice, di ba? Kasi si Miss Universe Nicaragua, wala talaga. As in, parang naghihintay siya ng kung ano yung next niyang eksena. So, medyo nakakaawa kung iisipin mo. And then, sabi ni Shanice, gusto daw niya makarating ng Pilipinas, ng iba't ibang klase ng bansa, katulad ng Indonesia, Thailand. For sure, si Shanice, pupunta yan dito sa Thailand. And then, pupunta din yan ng Pilipinas. Tapos, pupunta yan ng Indonesia. For sure. So, 3 bansa yon, sigurado yon. Kung sa Vietnam, hindi ko pa alam. Pero, kasi may project siya dito sa Pilipinas, silang dalawa ni Michelle D at saka si Antonia. So, for sure, meron sila dyang eksena. And then, tawag dito, yung second runner-up na si Australia, wala na tayong balita. Bumalik na yata siya sa Australia at wala din siyang eksena. So, hindi ko alam kung magkano yung napanalunan niyang cash prize. Kasi, di ba sa Miss Universe kasi, maliit lang yung nakukuha ng runners-up. Di ba? Hindi naman sila ganun kabongga. Actually, hindi ko nga alam kung magkano yung price na ngayon ng Miss Universe winners eh. Hindi na kasi nila dinidiscuss, hindi tulad noon na ipinapakita nila yan. And then, kay Michelle D, nakakuha ba siya ng premyo? Wala siyang nakuhang premyo doon sa Miss Universe. Maliban na lang yung national costume niya, hindi ko alam kung may cash prize yun. Pero sa Miss Grand sigurado na meron silang 100,000 baht, o di ba? Tapos yung doon sa kanyang advocacy hindi niya pa nakukuha. Tapos ano pa ba yung mga fan vote? Syempre wala namang cash prize yun. So yun, so parang feeling ko lugi. Pero yung sa media tour ni Michelle D, hindi ko lang alam kung bayad siya doon. Kung bayad siya doon ng bawat station mas bongga kasi madami siya naikutan, mas panalo yon. And then, kung talagang kumita sila dyan, waging-wagi si Michelle D. So, bawing-bawi siguro siya sa lahat ng nagastos niya. So, yun. So, sana more project pa kay Michelle D para mas bongga at mas mabawi niya ang lahat syempre na binawi niya, sinugal niya dito sa Miss Universe. Kasi syempre, yung popularity niya ngayon dapat gamitin niya yan. So, doon naman siya nagtatanong, dapat pa bang sumali si Michelle D sa beauty pageant? Ako, feeling ko, kung gusto niya pa, mas good. Pero kung ayaw niya na, okay lang din. Parang feeling ko naman, hindi naman kailangan. Kasi, meron na siyang Miss World Philippines, meron na siyang Miss Universe Philippines. 'Di ba? Parang malaking bagay na yon para sa isang Michelle D. Kumbaga, tatak Michelle D na to. So, kung gusto niya talaga ng corona, try niya na supranational, pwede siya doon, di ba? So, yon. So, ako, maraming opportunity at marami pa tayong malalaman at makikita at aabangan dito kay Michelle D. So, abangan lang natin. So, sa ngayon, ang masasabi ko lang, panalo si Michelle D sa lahat ng eksena niya ngayon dito sa Pilipinas. Di ba? So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa lahat ng mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.